pero syempre interview sa ibang mga programa, 'di ba? Oo. Oo, dito lang sa atin sa Bantay Balita sa Kongreso. Si Senator Ping Lacson. Magandang umaga po sa inyo, Senator. Magandang umaga po. Nympha, magandang umaga. Sa lahat ng taga-subaybay, magandang umaga rin. Good morning Ayan, po. sir. And Good thank you morning so po. much po sa inyong panahon sa amin. Ayan. Sir, unahin natin yung mga bills o impeachment Oo. na kaagad. Exciting part na agad. Sir, dun po sa impeachment po ng Vice President, kasi ano po ba yung anong dapat na mangyari po pagbalik po ninyo sa July 28, sir? Hindi yung dapat mangyari, kundi anong ini-expect, hindi Okay. lamang kami, kundi yung taong bayan. In-expect nila, matutuloy yung trial, magre-reconvene yung court kasi iba yung composition. Pagkatapos magsisimula na mismo yung impeachment trial. Yun ang ina-expect ng marami. Aha, sir, iba po yung ini-expect sa mangyayari. Mangyayari sa realidad. So kung yan po Yes, ini-expect. Opo. Totoo yun. Kasi hindi natin pwedeng ma-predict kasi collegial body yung impeachment court, yung Senate as an impeachment court. Mm-mm. At nagro-rule lagi diyan kung ano yung mga decision aside from yung actual conviction o yung decision ng conviction or acquittal, talagang simple majority ang mananaig. Apo. Ngayon, depende rin kung ano yung magiging aksyon na gagawin kung ito'y mayroong question sa halimbawa sa saligang batas patungkol do sa Article 11 doon sa accountability, libre naman o free naman yung kung sinong interested party na dumulog sa Supreme Court. Okay, merong sinasabi yung iba na okay, final, unappealable, hindi reviewable yung decision ng impeachment court. Tama 'yon. Kasi malinaw 'yon. Pero nagre-refer 'yon do sa conviction or acquittal. Ang isang tanong doon, kung halimbawang mag-entertain at meron na nga yung motion to dismiss, ang tanong tulad nung naipahayag ng Senate President Chis Escudero na simple majority yung boto. Tama rin yun kasi hindi pa naman decision yun. Hindi nare-require ito ng so many number of votes, kundi kung simple motion, parang administrative yung action na gagawin, talaga majority lang mananaig. Ang tanong, ito ba'y naaayon do sa provision ng saligang batas patungkol sa impeachment case na naidulog na transmit na sa Senate? Sir, kasi ang lagi pong sinasabi nga, nasa Constitution maliwanag, ang trabaho po ng Senado is to try and decide. So ibig sabihin, obligado po kayo na magsagawa ng paglilitis. Yeah, yun na nga yung sinasabi ko. Opo. Na simple lang yung lengguwahe na to try and decide. So kung tataliwas kami doon, bagong yun, parang novel, hindi ito nasusubukan pa before. So first impression ito. At narinig ko rin yung interview ng spokesperson ng prosecution team, si Atty. Bukoy, na sinabi niya, malamang idudulog nila sa Korte Suprema at kukwestiyonin nila yung kung halimbawang madidismiss nang wala pang trial. Kasi tantamount to isa lang naman ng maski nga yung mga criminal cases, di ba? Meron ng conviction sa RTC, hindi absolute yun. Hindi tulad ng dati, may double jeopardy. Na pag na-acquit ka, wala na magagawa. Pero may bagong ruling na lumabas na kung saan pwedeng i-review kung tantamount to grave abuse of discretion. So ganun din ang pwedeng sabihin nila ng prosecution, i-apply din natin sa impeachment court. Kasi wala naman nangyaring pagdinig, bago pa lang yung trial, dinismiss na on the basis of a motion to dismiss. Apo. Pero kayo po, Senator Lacson, how confident po kayo na matutuloy talaga sa 20th Congress itong impeachment trial? Ito based sa composition ng 20th Yes, ng Senado sa 20th Congress. Hindi ko pwedeng sabihin na confident or yun ang gusto ko kasi question nga ng batas ito no? Kung uubra ba yung motion to dismiss, aksyonan ng simple majority na hindi pa nagta-trial. Pag naandyan na yung tinatalakay na yung motion to dismiss, marami mga among us, mga senator judges, marami diyang mga divergent na mga views na kung saan mag-uusap-usap kami. Bago kami magbotohan, I'm sure, pagkakaroon kami ng diskusyon
kung hindi man debate doon sa mismong impeachment court, sa caucus, pag-uusapan namin yan. Ano ba yung gagawin natin? Merong motion to dismiss. Ito ba'y action na natin even without conducting or starting a trial? Ubra ba nating i-dismiss ito? Magkakaroon kami ng diskusyon. Ako, initially, ang pag-iisip ko, sundin natin yung saligang batas, plain and simple, na try and decide. Hindi po pwede, sa akin to ito yung aking pananaw sa ngayon kasi I have to consult also yung mga abogado ko sa office at saka yung mga kaibigan kong mga dating mahistrado na dati nang nakukonsulta ko pagka may mga legal question na dapat kong pagtuunan ng pansin o desisyonan sa mga committee hearings namin noong araw. So ayun, klaro ang magiging boto ni Senator Lacson kapag merong tumayong senador na mag-move to dismiss, tututoy kayo Hindi. doon? Sa akin, ang Senator Judge, hindi naman pwedeng mag-move to dismiss kasi judge saka naman nakakita ng huwes, siya pa mismo yung mag-move to dismiss, kami rin yung magde-decide. Ayun, naku, So buti yung motion to dismiss, manggagaling dapat yun sa defense. Ayun, buti binanggit po buti nabanggit niyo ninyo. po. Kasi po, di ba, nung June 11, nakita na ho natin yan tumayo. Kaya ho na pag-uusapan kasi motion. yung dismissal na ito. Dahil tumayo doon si Senator De La Rosa at nag-move to dismiss. Seconded by Senator Bongo. Na bago lamang, ni Senator Alan Peter Cayetano, instead na desisyonan po nila yung dismissal ay, di ba, niremand po, na-return yung articles of impeachment. So, kaya na pag-uusapan yung dismissal. So, sir, pa-expound po. Ako, maliwanag ako doon, Nimpa. Isa, hindi po pwedeng mag-move o mag-submit ng motion to dismiss ang isang Senator Judge kasi huwes kami. Hindi lamang sa mali, kundi improper, inappropriate. Kasi, at katawa-tawa, di ba? Kakatwa yung judge ka, saka nakakita sa court, halimbawa nandun yung judge sa ibabaw, naka-ano siya doon. Tapos siya may hawak ng gavel, siya pupukpok. Sasabihin ng judge, I move to dismiss. Pagkatapos siya rin ng pupukpok, this case is dismissed. Di ba napaka-awkward? So hindi rin po pwede yung binabanggit po ni Senate President Chis Escudero na pwedeng i-dismiss ng Senate Impeachment Court ang impeachment case versus Vice President Sara Duterte nang walang paglilitis. Yung sa pananaw ko sa ngayon, I have to consult nga yung mga nakakalam ng malaliman sa batas. Na hindi lamang ililimit ko yung pagtatanong ko sa aking legislative staff, magtatanong din ako doon sa mga mas maalam sa constitutional law, sa provision mismo, yung Article 11, yung pag-interpret. At dapat balikan natin yung transcript kung kinakailangan, yung diskusyon, yung deliberasyon ng yung CONCOM, Constitutional Commission, yung mga miyembro patungkol dyan sa pagtalakay doon sa Article 11 para makita natin yung intent ng provision na yan patungkol sa impeachment case. Ayun. So ang sa dismissal, sir, or halimbawa may magbudin i-convict na walang trial, basta hindi yun dapat manggaling sa Senator Judge. Yun ay manggagaling lang sa defense. Diba? Yes, ako definite ako doon. Na hindi pwede manggaling sa judge yung motion to dismissal. To dismiss kasi wala pa nangyayaring ganun eh. Kaya nga, di ba, nag-comment nga rin ako noon na napakamali yung judge mismo yung mag-move to dismiss ang kaso na siya mismo. Nagkataon lang na ito, 24 yung judges. Maski nga sa halimbawa, Sandigan Bayan o kaya Court of Appeals, Sandigan Bayan na lang para talagang naglilitis ng criminal cases. Saka naman nakakita ng 3 sila, pagkatapos yung isa sa kanila, mag-move to dismiss. Pagtatawanan siya ng 2 kapwa niya maestrado pag gano'n. Maganda pa nga yung term ni sir, parang sabi niya awkward. Pero pagka sa layman's term, para ka namang sira nun. Ikaw na nga ang maghahatol tapos i-move mo. So sir, ang sa ngayon po sir, kasi ang ang humihingi ng dismissal, sa ngayon sir ay yung pong kampo ng Vice President, nandun po sa kanilang answer ad cautelam. Ang sabi po ni Attorney Reginald Tonggol, ay yun daw po ang unang re-resolbahin pag nag-resume ang impeachment court. Kaya lang sir, di ba dun sa corona impeachment trial, alam ko meron ding motion to dismiss pero parang hiningi nila yung dismissal dun sa kanilang answer doon sa impeachment. Pero hindi po ni-resolve yun ng impeachment court. Kahit sa mga korte, nandyan yung answer, nandun yung reply ng prosecution, pero diretso na paglilitis. Na trial na. Oo. Sir, kayo po, Tama. sir. Tama, sa akin pananaw, tama yun. Maski sa mga ordinary mga courts, mga RTC, minsan dinidefer muna yung
yung decision tungkol sa motion to dismiss, italakay na muna, tuloy-tuloy yung trial. Tapos at any point, sa akin naman, ang gusto rin natin at gusto ng mga kababayan natin, makita muna yung presentation ng prosecution, ng kanilang mga ebidensya. Mas ma-appreciate na namin as senator judges yung kung ano yung nilalaman ng ebidensya. Ngayon, saka pwedeng i-rule yung motion to dismiss kung walang kalaman-laman naman. Of course, hindi ko sasabing ganun dapat ang mangyari. Pero questionable pa rin yun kasi nga try and decide eh. Kailan tapusin yung trial, saka mag-decide ang each and every senator judge na kung siya ba'y nagko-convict o nag-a-acquit. Pero at the very least, dapat makapagpresenta ng ebidensya yung prosecution team. Hindi pa nga nakapag-present. Anong basis na i-dismiss mo yung kaso? Hindi mo pa nakikita yung o na-appreciate yung ebidensya ng prosecution team, di ba? Parang anong basis? Opo. So sir, anong magiging mukha, anong mangyayari sa credibility ng Senate kapag ka po outright dinismiss po yung articles of impeachment dahil po sa boto ng mga kapanalig po ng mga Simple Duterte? majority. Well, at the very least, we take the risk of being overturned by the Supreme Court. Nakakahiya yun. Kasi ano kami, dapat independent body at saka malinaw naman na hindi reviewable at saka appealable yung desisyon ng impeachment court. Pero patungkol ito sa trial. Sa trial. Yung decision mismo ng acquittal or conviction. Pero ito, motion to dismiss, hindi effectively nag-acquit pero hindi on the basis ng mga ebidensyang na-presenta kundi technicality. So naaayon ba yon? Ito ba ano yung magiging aksyon ng Korte Suprema? Ang nakakahiya rito, kung halimbawa majority, 13 at least 13 ang nagsabi na hindi, i-dismiss na natin. Siyempre, yun ang ruling ng impeachment court kasi majority. Ang nakakahiya doon, kung idudulog sa Korte Suprema, particularly ng prosecution team, at ito na nga yung mukhang kanilang sinasabi, na pagka ginawa ng impeachment court, na i-dismiss ito on the basis of the motion to dismiss without the benefit of trial, dudulog sila sa Korte Suprema. Ang nakakahiya, pag na-reverse kami. At sir, pwede pa pong magkaroon ng crisis, halimbawa ni-reverse kayo, inutusan kayo ng Supreme Court, mag-trial kayo. Pero yung 13 nanindigan hindi kami magta-trial. Magbobotohan pa rin po kayo kasi kung sakasakali sir, di ba? Kung susundin nyo o hindi yung Supreme Court. Walang hindi pwedeng sumunod sa Supreme Court. Ang sabi nga nila, di ba? Right or wrong, pag nag-decide at Supreme Court, it becomes part of the law of the land, di ba? Maski anong petition na dinulog sa Supreme Court, maski questionable, maski hindi sumasang-ayon, maski karamihan pa ng mga kababayan natin, maski buong Kongreso pa, hindi sumasang-ayon, kailangan tumalima tayo. Otherwise, nasa na yung rule of law natin kung hindi natin susundin yung kataas-taasang hukuman ng Republika ng Pilipinas. Kaya sila nandun, sila yung final arbiter at saka sila yung pinaka-final interpreter ng saligang batas o anumang batas na umiiral sa ating bansa. Ano na yung chaotic na yon pagka hindi pa namin, alam ba, na-reverse kami, hindi pa rin namin susundin. Medyo kami yung at fault noon kasi Supreme Court yun, igalang natin. And then, sir, kailan po dapat magkaroon ng katiyakan kung magkakaroon ng trial o hindi? Kailangan mo ba mag-caucus kayo bago mag-convene yung Congress o yung Senate, ang impeachment court? Kasi ang kay Senate President Escudero pong style kasi is walang caucus. Pag nandyan na tayo sa floor, dyan tayo mag-usap para transparent, magkaalaman kung anong stand ng kung sinong senador, walang taguan. The presiding officer is just one of the senator judges. Siya lang yung presiding officer. Hindi siya yung masusunod. Kami magde-decide, majority sa amin na magsasabi na mag-caucus tayo. Pag-usapan natin sa caucus bago tayo pumunta sa plenaryo o do sa impeachment court mismo. Hindi po pwedeng isang tao lang magdidikta. Wala tayong caucus. Dito natin discussin. Kung ang gusto ng at least 13 ng mga senator judges, mag-caucus kami. Hindi siya pwedeng masunod. Ang masusunod kasi demokrasya tayo eh. Opo. So dapat ngayon kung sumang-ayon sa kanya yung karamihan, yung majority, dito na natin discuss, yun ang masusunod kasi at least kami lahat, yung mayorya sa amin ang nag-decide na huwag na tayo mag-caucus, dito natin pagdebatihan yan. Pwede rin yun. Pero kailangan hindi lang isang tao ang nagsasabi noon o nagdidikta noon. Kailangan at least 13
of the senator judges ang papayag na wag na mag-caucus at magdiskusyon na lang kami doon sa mismong plenaryo. Or baka sir, po pwedeng well, siguro kung magko-caucus kayo sir, July 28 na or 29 pag open po ng Congress sir, kasi baka kasi depende kung sinong Senate President eh. Di ba? Oo, 28 wala masyado magagawa kasi opening yan pagkatapos SONA sa hapon, di ba? Opo. So ang talagang pinakasimula talaga ng regular session, although ang regular session starts, opening ng Congress starts on July 28. Doon formal magbubukas yung 20th Congress. Pero ang business, matatake lang ito the following day, July 29. Yun ang practically, yun talaga yung mangyayari. Hindi practical isipin na 28 pa lang magdidiskusyon na kami kasi sa umaga, opening, speech at posibleng magkaroon ng eleksyon para sa Senate President. Yun yung eleksyon ng mga committee chairmanship saka mga officers ng Senado. Di ba, pinagpapaliban 1 month pa yun pa the yata. following day. Opo, Yeah, opo. tama. So sir, Opo. ang ideal and expected na mangyari, barring kung ano man, barring money law, sir, 28 mag-open ng Congress, 29 magmi-meeting po kayo kung walang anumang aberya o anumang issue, magko-convene na kayo sa impeachment court, trial na kinabukasan. So July 30 dapat may trial na. Remember, magte-take pa kami ng oath, yung 12 na papasok. Opo sir, pwedeng 29, mabilisan lang naman yung oath sir. Mabilisan, sandali lang yun, formality lang yun. Na kailangan requirement lang, hindi lang formality, kundi requirement yun. Opo, may toga na kayo sir. Sinukatan na Nagsukat kayo? ka na? Oh, may iba kasi sinukatan na Hindi daw. naman nagbago yung yung sukat ko. So nung tinanong ako noon, sabi ko, yan na rin yung sukat ko, yung sa corona impeachment. Opo, opo. Ito, Sige. Senator Lacson, kasi nung mga nakalipas na buwan mula nung pumutok tong impeachment case nga po, may mga batikos po sa Senado na may delay na nakikita, may mga binabanggit po ang Senate President na wala naman sa Constitution, may mga ganun pong aligasyon, kumbaga. Kayo po bilang tatayong Senator Judges, ano na lang po yung gusto nyo sanang mangyari once na mag-start po itong impeachment trial? Sana po ba wala nang delay, kumbaga magtutuloy-tuloy na? Ano po yung gusto nyo sana? Fourth with. hindi fifth with, hindi sixth with. Fourth with. Yeah. Yun ang sinasabi ng Constitution. Wag lang tayong tumaliwas o wag tayong mag-interpret ng napakadaming interpretasyon, gawa ng napakaraming interpretasyon sa wordings ng saligang batas. Hindi kami maliligaw eh. Kasi ang masama, yung each and every word, ini-interpret ng kanya-kanyang interpretation. So doon na lang kami, napaka-basic naman yun, di ba? Try and decide. O di try and decide. Opo, opo. Pagka in-interpret natin ng napakaraming pamamaraan, magkakagulo-gulo talaga eh. Kasi bawat isang abogado may kanya-kanyang interpretasyon. Apo. Nautan na yan, fourth with tungo sa daang matuwid. Sir, ito po. So abangan po natin pare-pareho syempre yung sa impeachment. Ito pala sir, ano po ang epekto sa mga senator judge sa paglilitis ng mga statement ho na number 1, ni Presidente sabi niya hands off siya, wala siyang kinalaman dyan. Pangalawa, yung pong statement ng Vice President na ano lang to, 2028 elections ang issue dito, politically front runner daw po siya. motivated. Gusto lang siyang i-eliminate po sa eleksyon. Dapat may blinds kami dyan na para kaming kabayo na isa lang yung direksyon namin. Huwag kaming madidistract do sa mga statements outside of the issues na nakapaloob sa impeachment trial. Kasi pag pinakinggan namin yung komentaryo ng Malacanang, komentaryo nitong nasa Sakdal, medyo magugulo pa yung isip namin. Di ba? Parang halimbawa yung jury system sa Estados Unidos, naka-sequestered nga sila eh. Wala silang contact sa outside world. Talagang doon lang sila nakapokus pag nanonood silang trial para mas ma-appreciate nila yung takbo ng ebidensya. Dapat ganun din ang attitude namin. Huwag na kaming pa-distract doon sa salita ng kung sino man tao. Ako ganun ang focus ko eh. Maski nung sa corona impeachment, talagang ang pinapakinggan ko lang yung takbo yung flow ng trial at kung paano na ipepresenta yung mga ebidensya. Tama si Senate President Enrile na ang judge
magtatanong ka lang para i-clarify mo kung hindi maliwanag yung sagot ng depensa o yung sagot ng prosecution. Hindi kami itong parang debate sa pagpasa ng batas na lahat kami gusto magtanong. Mm. Gugulo. Makikinig lang kami doon. Hindi yung wala yung pasiklaban na, of course, yung iba nagpe-prepare. Mhm. Makinig lang kami. Ngayon, kung merong hindi malinaw para sa amin, alam mo, may sinagot yung defense team o yung lawyer ng defense na hindi malinaw para sa amin, pa-clarify lang namin yon. Hindi kami mag-express ng sarili naming opinion tungkol sa takbo ng kaso. Ito yung ano doon nauso yung nung Corona trial yung 2 minutes na clarificatory question, yung 2 minutes na nagiging 10 minutes. Dapat time-bound yun. Parang Opo. yung para i-clarify mo lang kung ano yung ibig sabihin ng depensa kasi hindi mo masyadong naliwanagan. Uh-huh. Pero para kami mismo magtatanong na para kaming prosecutor o magtatanong kami sa prosecution na para kami in defense, wag naman sana gano'n. Kung hindi, alam mo, pagmamasdan kami, obserbahan din kami ng mga nanonood diyan kung ano Mm. yung demeanor namin as judges We must always bear in mind that we are senator judges. We are not members ng prosecution team o ng defense team. Kami yung judge mismo. Dapat kailangan nandun lagi yung takbo ng isip namin. Uh-huh. So yung mga statement ho ng Vice President na may kinalaman lang ito sa eleksyon, ano po yun? Statement niya yun. Hanggang doon na lang yun. Basta dapat sa mga senador, focus lang kayo sa mga ebidensya. Hangga't maaari, wag nang pumasok sa tenga namin yon. O kung pumasok man sa kanang tenga, dapat tuloy-tuloy lalabas sa kabilang tenga yon. Tama. Maliban na lang yung ano talaga aminado naman sir, 'di ba, na talagang mga pro Duterte. May ilan. Tara naman 'di ba? Meron si Senator Robin Padilla nga sabi niya kahit sunugin daw siya. Ang mga ngamoy Duterte siya. Mangangamoy Duterte. Sir, ang mga senador, paano po dapat mag-behave? Paano dapat din magsalita bilang mga senator judges na? Behave and speak like judges. Paano po ba yun? Lahat naman kami naka-observe ng trial sa RTC, Mm-mm. Sandigan Bayan, maski papaano may mga experience kami na o kung hindi man nakakapanood kami sa video ng mga hearing sa korte. Dapat gano'n ang demeanor namin, gano'n ang behavior namin. Mag-act kami as real and actually judges talaga kami. So dapat 'yun ang demeanor namin. Huwag kaming mag-aakto na para bang nakikialam kami doon sa presentation ng ebidensya o pagdedepensa ng ebidensya. Let's leave it to the defense team at saka prosecution team. Nandun kami para makinig at mag-appreciate ng ebidensya. Kung kulang, di pagdating ng takdang panahon ng tapos yung trial, mag-acquit kami. At kung wala kasing clear guidelines kung ano ba yung parameters, yung threshold ng ebidensya di ba? Hindi naman kasi sa korte malinaw di ba? Beyond reasonable doubt. Kailangan talaga kumbinsido yung huwes na walang kaduda-duda na yung tao nag-commit ng crime. Yun naman pag administrative naman, preponderance of evidence. Na hindi naman kailangang beyond reasonable doubt yung pag-render mo ng guilt or guilty verdict. Preponderance lang. Pwede mo ng desisyon na guilty ka. Ngayon, sa impeachment court, walang ganong pamantayan, walang ganong parameters. So yun, siguro in between nung preponderance of evidence at saka yung guilt beyond reasonable doubt, doon kami maninimbang, yun ang flexibility namin. Na kung ina-presenta yung ebidensya, saan kami lulugar. Ako, at the very least, wag kaming bababa pa do sa threshold ng preponderance of evidence. Kasi kung kulang talaga, kapos talaga sa ebidensya, walang preponderance, ako mismo, I'm speaking for myself, mag-a-acquit ako. Pero kung lampas siya sa threshold ng preponderance of evidence, maski kapos siya do sa guilt beyond reasonable doubt, ako mismo magko-convict ako. Ayun, opo. Kasi impeachment hindi naman ito yung makukulong yung Ang isa lang naman ang parusa dito tatanggalin Tanggal and Hindi kasama perpetual dito disqualification, sir. Opo. walang kulong, walang multa, wala maski talagang isa lang pag nag-guilty verdict ka, isa lang ang pupuntahan ng respondent. Yung say matanggal sa pwesto and yun nga, pwedeng may perpetual kasi kung wala namang kulatilya doon sa
hindi ko sure yung perpetual disqualification no, kung kailangan pang isama sa desisyon ng impeachment court or nakapaloob na yon na pagka na-convict, Opo. parang inclusive na doon yung perpetual disqualification. Kasi yung sinabi ho ninyo na behave and act as judges, kasi days after pong manumpa as impeachment court judges, kasama ni Vice President Sa Malaysia. Malaysia, Mhm. sina Senator Amy Marcos tsaka and Senator Robin Padilla. Yeah, pero hindi rin man natin pwedeng husgahan sila on the basis of yung sinamahan nila, Mhm. malapit sila. Kasi hindi rin natin alam na in the course of the trial, Mhm. kung halimbawa makita nilang napakabigat ng ebidensya at sila'y mananagot sa taong bayan. Remember, Mhm. ang huwes naman namin hindi naman kung sino eh. Ang huwes namin yung constituents, yung mga Opo. bumoto. So sila naman kung tatakbo sila sa susunod, pwede sila mahusgahan on the basis of their actuation or decision base doon sa takbo ng ebidensya na kung napaka-obvious na dapat nag-convict sila pero nag-acquit sila, ang Mhm. pananagutan nila sa taong bayan, di ba? Siguro Kasi nila. elected officials. Opo, pero siguro pagka naglilitis na, wala nang ganung public Wala na events na dapat. sasamahan. Oo. Oo, pagka trial proper na. Sir, ito po, Individual na yun, decision. Kung gusto pa rin nila sumama, Mhm. hindi naman sila pwedeng pigilan. mm. Pero yun, pananagutan na nila yun sa mga nakakasaksi sa kanilang mga ginagawa. Mhm, mhm. Ayan. And then, sir, bilang kayo po ay record nyo naman, sir, na nakatutok talaga kayo sa budget. Isa po sa pangunahing issue laban po sa Vice President ay yung confidential funds niya nung siya ay bilang Vice President at saka po Dating bilang kalihim ng DepEd DepEd. Secretary. Oo, yung isa nga, 2022, yung 125 million ba, nahubos ang 11 days. days. Opo. So, sir, kailangan ho ba mag-introduce po ba kayo ng reform sa usage and reporting po ng confidential funds? Nandiyan naman yan, malinaw naman ang guidelines yan, pati ng COA. Mm. Ang hindi ko lang maintindihan, yung Quadcom, no, hindi naman sa pinupulaan ko sila, pero ito observation ko lang. Mm. Para sa akin, parang hindi dapat na ang hinahanap nila birth certificate ni Mary Grace Piatos. Mhm. Kung ako yung nandun sa Quadcom, ang hanapin ko, sino ba sa real life ang nagre-representa kay Mary Grace Piatos? Kasi remember, pagka confidential intelligence fund, talagang matuwid lang na gumamit ng aliases kasi classified yung information Mhm. at hindi mo pwedeng ibulgar kung sino yung binibigyan mo ng dinidisburse mo ng intelligence fund para gamitin sa intelligence work. Wala talagang record sa PSA yun kasi Wala. nga. Wala talaga. Ay, hinahanap nila birth certificate ni Piatos. Walang birth certificate si Mary Grace Piatos. Alam naman natin na alias yun eh. Mhm. Ang dapat hinanap, ang tinanong nila, well, of course, subject to COA, kasi ang pwede mag-conduct ng special audit, and I assume, rightly or wrongly, na yung COA nagsagawa na ng special audit tungkol sa confidential intelligence fund and intelligence fund ng DepEd, no? Na kung saan dapat na-establish na nila kung sino si Mary Grace Piatos, kung sino yung iba't iba pa na mga aliases na nandoon sa naka-sealed envelope na mga tao na alam nating hindi totoong tao. Mhm. So nung hinahanap nilang pilit sa PSA yung birth certificate ni Mary Grace Piatos, sabi ko, hindi nyo makikita yung birth. Ang hanapin nyo, sino ba si Mary Grace Piatos? Oo. Tsaka At sinaboy yun ang asim. hanapan nyo ng birth certificate kung existing man yung tao na yon. So yun pala Doon dapat mo ang makikita. aralin ng House Prosecution Team. Hindi, nung nag-observe lang ako, Opo, hindi ko opo. sila pinangungunahan. Pero Opo. dapat yun ang hinanap nila. Mhm. Sino si Mary Grace Piatos sa tunay na buhay na tumanggap mismo ng pera. Hindi naman tatanggap ng pera si Mary Grace Piatos kung talaga may na-disburse yung pera na yon sa isang totoong tao. Okay. Doon makikita kung wala nagre-representa na realized person kay Mary Grace Piatos, talagang maanomalya yung paggagamit ng intelligence fund. So sir, walang Napakarami nito mga aliases eh. So sir, walang kailangang baguhin o gawa ng batas o i-reform po doon sa manner ng reporting po ng confidential funds? Hindi, nakapaloob naman yung mga pondo sa national budget. Ako, ang attitude ko, ang bigyan na lang natin ng intelligence fund, yung law enforcement agencies at saka yung members ng intelligence community. Mhm. Kasi natatandaan ko nung araw, Nimpa, sa isang budget deliberation, napansin ko, merong intelligence fund yung Philippine Racing Commission. So ang unang tanong ko, bakit mangangailangan ng intelligence fund ang mga kabayo?
So pinatanggal ko yun. Sabi ko, alisin natin to. Hindi kailangan ng Philippine Racing Commission ng Ah. Intelligence Fund. Oh, naalala Kasi ko yan, sir. karera ng kabayo yan eh. So Bakit yun, nga naman napatanggal ko yun? yun. So sa deliberation ng budget, yan ang i-insist ko na huwag natin bigyan ng intelligence fund yung mga ahensya ng gobyerno na hindi nangangailangan Opo. ng intelligence fund kasi maano lang yan, masasayang lang. Remember, Nimpa, ito yung nakakapangilabot na sitwasyon natin ngayon, yung fiscal situation ng bansa. Mhm. Put it in very simple terms. Every day, we spend 16 billion pesos. Every day, we earn as revenues tax at saka non-tax 12 billion